Balita ng mga Tugigarawenyo. Programang magbibigay ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa mga plano, proyekto at mga serbisyong mas nakikita, serbisyong mas nadarama at serbisyong mas maaasahan. Hatid sa inyo ng pamahalaang panglungsod ng Tugigaraw sa pamumuno ni Mayor Myla Rosario S. Pinque. Magandang araw po sa ating lahat. Sumasa inyo po muli ang programang maghahatid ng serbisyong mas nakikita, mas nadarama at mas maasahan. Live po tayo ngayon dito sa RBC Cable Master System. Ganun rin po sa official Facebook page ng atin pong tanggapan ng Tuguegarao City Information Office. At syempre, panibagong episode, panibago pong guest at mga hitik po sa mga aktibidad ang ibabahagi po ng aming programa ngayong araw na ito para po sa lahat ng mga nanonood po sa atin, lalong-lalo na dito sa lungsod ng Tuguegarao. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong makakasama sa isang oras na talakayan, Efren Reyes Jr. At syempre, kasama pa rin po natin ang ating partner, si Kuya TJ. Magandang hapon, Sir TJ. Magandang hapon na kasamang Efren at mapalad po tayo ngayon dahil makakasama natin pag-uusapan ang kabuhayan, yung livelihood, no? At kaya samahan nyo kami ng isang oras dito sa RBC Cable Studio. Sa ganon ay madagdagan pa yung ating kaalaman sa magitan po nagpaglalahad ng ating guest ngayon. At yun na, sabi ko kanina, mapalad na ngayong hapon dahil makakasama po natin kasamang friend. Ito lang po si Kuya TJ Tano Dadao. Magandang hapon. Ayan, at sa patuloy nga po na makamit or nais na makamit ng pamalampang lungsod ng Tuguegarao sa pangunguna po ng ating butihing alkalde, si Tuguegarao City Mayor Myla Rosario S. Pinque, ang pagkakaroon ng magandang pangkabuhayan para po sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Tuguegarao ay tuloy-tuloy po ang serbisyo ng city government at ang nakatuon po dito ay ang Tuguegarao City Development and Livelihood Office o ang ating CLDO. Ayan, kasama po natin mismo ang head, si Dr. Fe Malyari. Magandang hapon po, ma'am, at yung pagbati muna natin sa mga nanonood dito po sa ating programa. Go ahead, Dr. Malyari, ma'am. Magandang hapon, taga Tuguegarao. Magandang hapon din sa kasama ko sa studio ngayon, si Sir Efren at Sir TJ. Ako ay nagagalak at andito ako para ibahagi ang livelihood programs na through the initiative of the Cooperative and Livelihood Development Office at of course dahil sa basbas ng ating butihing mayora. Ayan. So, ma'am, talagang nakatutok po yung ating tanggapan sa mga iba't ibang mga livelihood na binibigay na ng ating pong opisina sa ating mga kababayan. And nitong mga nakaraang taon ay naging matagumpay ito dahil may mga pagsasanay tayo at the same time may mga distribution tayo ng mga tulong na malaking bagay po para sa pag-uumpisa ng ating mga kababayan. Pero bago ang lahat, ma'am, ano po ba yung pinaka-goal ng atin pong office at sino-sino po yung mga sektor na atin pong tinutulungan sa ilalim po ng ating tanggapan, Ma'am Fe? Actually, Sir TJ, ang objective ng ating opisina ay mabigyan ng magandang pamumuhay o matulungan yung mga taga-Tuguegarao particularly na nangangailangan ng tulong na pinansyal. At ang goal din ng ating opisina hindi lang ganun, Sir TJ and Sir Efren, kundi ang isang goal din nila ay makapagbuo ng kooperatiba. Dahil kapag may kooperatiba, alam natin na ito ay malaking tulong sa pamumuhay ng mga miyembro ng kooperatiba. So, ma'am, naka-focus tayo sa per group or per cooperative sa bawat areas or barangay na nandito po sa Tuguegarao City? Actually, Sir Efren, kino-cover natin ang lahat ng areas as much as possible. Yes, ma'am. So, hindi lang yung cooperative na, hindi lang yung may association, kundi as much as possible, we go to every root
in all levels or in all areas of humanity here in Tuguegarao City. Kaya makikita natin, Sir TJ, na ang ating mga beneficiaries, hindi lang mga grupo ng kababaihan, hindi lang yung mga nasa kooperatiba, hindi lang grupo ng kalalakihan, kundi meron din tayong grupo ng mga PWD, grupo ng youth, para naman lahat ng aspects, lahat ng areas dito sa Tuguegarao City ay mapagtuunan natin ng pansin. Ang kagandahan po dito ay nagkakaroon po ng paraan ng pagpili ng mga grupong ito sa kung anong klase po ng livelihood ang ibibigay po ng opisina ni Dr. Fe, na yun naman yung tinutugunan agad para sa ganun ay mailapit at may padama sa ating mga kababayan itong mga serbisyong ito. Sir TJ, may mga... Yes, kasama mga Efren. Ma'am, at dito ma'am, nakikita natin ngayon sa screen na itong pong halos yung mga kababaihan, particular po yung mga Rural Improvement Club, yung una, kumbaga, na bigyan ng pagkakataon para sa ganun na ipalaganap, no, itong mga livelihood na maaari nating o maaari nilang gagawin at ipapatayo po dito, Ma'am Fe. Tama po kayo, Sir TJ, Sir Efren, no, na nitong 2026 ang una nating beneficiaries sa livelihood program ay yung mga grupo ng kababaihan. At gusto kong ipaalam sa ating mga kababayan na ito ay alinsunod din sa utos or mandato ng ating mayora. Dahil bilang isang babae din, gusto niya na hindi lang tayo umaasa sa suporta ng ating mga asawa, kundi tayo man ay makakatulong din para sa ating pamilya. At lalong-lalo naman, meron na sila nabuo na grupo. Kung hindi lang sa per cluster, kumbaga, meron din yung mga barabarangay ngayon na grupo ng kababaihan. At ito po yung tinututukan natin na kasi nandyan na kumbaga, ang ano lang na yung tulong po ninyo at yung assistance na ibibigay po ng local government unit ng lungsod ng Tuguegarao. Yung training na lang o yung pagbibigay po ng kaalaman, no, doon sa kanilang identified man, no, na meron na proyekto o gagawin sa kanilang barangay, Ma'am Fe. Correct po, Sir Efren, no? Na sa iba't ibang lugar dito sa Tuguegarao, tayo ay pumupunta sa kanila upang sa ganon ay ating matugunan, no, ang mga kanilang mga pangangailangan para alam natin kung saan tayo banda tutulong sa kanila. Kasi ang kasabihan nga, Sir Efren, no man is an island. Yes. Na no matter how good you are, no matter how rich you are, kailangan pa rin natin ang company ng bawat isa. Yes. At alam natin na sa pamamagitan ng opisina natin ay makakatulong pa tayo sa ating mga kapwa. Kasi marami pa, Sir Efren and Sir TJ, ang kapwa natin na they cannot stand alone, kumbaga. So, we are supposed to be there para matulungan sila. Para ang pag-angat ay hindi lang sa iilang tao, kundi through the local government unit of Tuguegarao, makakatulong sa pag-angat ng mga taong gusto ring umangat. At nabanggit nyo na rin po kanina, ma'am, na ngayong taong ito, ngayong 2026, ay nag-umpisa na po tayong magbigay ng mga dagdag kaalaman para sa ating mga tinutulungang grupo. At ngayong, I think, this first week of February, nagkaroon na po tayo ng training sa ilang grupo na nakatuon naman para doon sa nais nilang pangkabuhayan na makamit. So, ano po yung mga livelihood trainings na binigay po natin at ilang araw po nagtagal yung mga ganitong klase ng pagsasanay po natin, Doc Malyari, ma'am? Actually, Sir Efren, gusto kong ipaalam sa ating mga kababayan na ang training na ito, tama ka, Sir Efren, na nitong first week ng February 5 and 6, February 5 and 6, nagkaroon tayo ng training para sa members ng Rural Improvement Club ng Atulayan Norte. At ito, Sir Efren, ay isang organized group na meron na silang dating pangkabuhayan. Gumagawa na rin sila dati ng atsara, pero itong training kasi na ginawa natin sa kanila ay
fruits and vegetable processing. So, nagkaroon sila ng mas magandang kaalaman tungkol sa pagproseso ng pagkain. So, yung atsara dati na ginagawa nila, ito ay nag-upgrade na. Lumevel up na sila kasi meron na yung garlic, pickled garlic. We have already onions din, cucumber, carrots, at marami pang iba. At gusto ko ring ibahagi, no, Sir Efren, na walang redundancy sa nangyari dahil meron pa rin naman silang atsara, papaya atsara, pero yung dating proseso nila ay nag-level up. Kasi may mga panibagong mga ingredients na dinagdag at saka naturuan pa sila ng mga paraan para lalong mapasarap ang kanilang produkto at lalong tatagal ang kanilang tinatawag na shelf life. Kumbaga, meron na silang idea noon, ma'am, ano, sa paggawa ng mga ganitong klase po ng produkto. Pero through the help ng inyo pong opisina ay mas lalong nagkaroon pa ng additional knowledge yung ating mga beneficiaries, yung ating mga participants dito sa training na ito para makagawa sila ng, yun nga po, mas na-level up na ito. Kung ikukumpara dun sa mga dati nilang produkto, ngayon ay mas okay na at talagang kayang-kaya na itong i-kompetensya sa mga available products na meron na sa ating market, Ma'am Fe. Parang ganoon na po yung ating, yung isa sa mga result po nung training natin nito lamang first week po ng February. Yes po, Sir Efren. At dahil dyan, Sir Efren, gusto ko ring pasalamatan yung mga professors natin from CSU kasi sila rin yung ating partner sa livelihood program na yan na nagbigay ng training sa kanila. Pati rin ang Department of Science and Technology kasi isa rin sila sa partner natin. At hindi lang pala yan, Sir Efren, Yes, gusto ko ding malaman ng ating mga kababayan na hindi lang basta paggawa, pagproseso ng mga fruits and vegetables ang naituro ng mga trainers natin, kundi pati na rin yung packaging. Yan. Kasi kailangan din natin, di ba, Sir TJ, And na labeling na rin, Opo, ma'am. packaging and labeling. Kasi kapag properly labeled din yan, ay ipang-attract din yan sa ating mga para mabili yung kanilang mga paninda. Okay, so kumbaga nandun na po lahat mula po doon sa raw materials na gamit ng atin pong mga participants, yung paggawa mismo ng mga produkto na nais nilang i-develop hanggang sa packaging and labeling ay ibinigay na po ito ng pamalampang lungsod ng Tuguegarao. And parang meron na rin kasamang package ito, Ma'am Fe, na yun na rin yung parang startup kit ng ating mga participants? Ay correct yan, Sir Efren. Actually, hindi lang pang training yung naibigay sa kanila, yung mga raw mats na gagamitin sa training, kundi ito na rin yung pang startup capital ng ating mga Rural Improvement Club members ng Atulayan Norte. Kaya nabigyan sila ng tulong pinansyal pero as one group. At kung hindi ko, if I can remember it rightly, Sir Efren, around 60, more or less 60,000 pesos ang naibahagi ng City Government of Tuguegarao sa kanila dahil yung sa raw mats na gagamitin at saka yung equipment din na gagamitin nila sa kanilang pickled fruits and vegetables. And base po sa impormasyon na nakuha natin, actually Sir TJ, right after daw nung training, naibenta rin daw agad yung mga ginawa nilang produkto. Tama ba, Ma'am Fe? Correct po, Sir Efren. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, Sir, nung una nilang ginagawang pickled papaya, ang parang yung ordinaryo lang nagawa. Wala na yung packaging, wala na yung label niya and all. So ngayon, mas lalo nilang namamarket dahil parang ano rin yan, sir, parang gamit. Kapag makita mo yung isang gamit na well-packed, at saka yung gamit na walang kapakpak, then pwede nating sabihin na ayokong bilhin yan kasi parang hindi ako masyadong may trust sa bagay na yan. Pero kung nakapak naman siya beautifully, it will attract more customers. Opo.
Ma'am Fred, dito no, dahil ito tinuturo natin kung paano gumawa and then yung packaging. Pero meron yung kadiwa natin, once a month mo ata yan pwede na rin po i-display doon, ibenta doon, Oo. itong mga produkto na ito, ma'am. Yes po, Sir TJ. Actually, this month, naka-receive kami ng, ng message sa GC natin na ang kadiwa ng Pangulo ay sa February 26 and 27. 27. Thursday and Friday. Ayan. And then, So, pwedeng dalhin doon, ma'am. opo. yun? Actually, sir, minessage ko yung aking mga kasama na in charge din dyan na i-contact nila yung ating mga taga RIC Atulayan Norte para mag-display doon, Sir TJ. Kaya itong training natin noong February 5 and 6, hindi lang makatulong sa mga kababaihan, kundi madadagdagan pa ang ating exhibitor sa kadiwa ng Pangulo. Opo. Actually, napakaganda, Sir TJ, na meron na itong initiative ng ating pong city government sa pagkakaroon ng ating kadiwa ng Pangulo. Pero maliban doon sa market na yan, may sariling diskarte din yung ating mga kooperatiba na kung saan sila magmamarket. And doon sa unang na-share sa atin ni Dr. Fe, sa mga schools na ma'am, sila nagkakaroon ng parang coordination para doon na nila ibenta yung kanilang magiging produkto na gagawin ng mismong kababaihan natin, grupo ng mga kababaihan, Ma'am Fe. Yes po, Sir Efren. Actually, pumupunta rin sila sa different schools para magbenta ng kanilang products. And at the same time, very effective, Sir TJ and Sir Efren, yung ating social media ngayon dahil pwedeng sila mismo, no? Each member ng Rural Improvement Club will upload the product, and I believe that was what they had done. Ganun din ang ginawa nila nung nakaraan. Kaya yung sabi ko na kung meron mang naiwan dun sa produkto nila, kung meron man, ay konti na lang kasi among themselves, they know by themselves na masarap itong produkto nila, sila din mismo yung nagpatronize. And aside from that, nalaman ko din sa kanila na ongoing pa lang yung training, nag-My Day na sila, Sir TJ, ng kanilang products. Ayan. Tapos, May promotion na opo, sila. marami na nagtatanong, magkano yung isang pack, Bote. ganun na, isang bote. And then, kami din mismo sa ating opisina, Sir TJ and Sir Efren, ginagawa din natin yung ating role para mai-market yung kanilang mga produkto. Yung tanong dito, ma'am, is saan po manggagaling yung mga raw materials na kailangan para sa pagbuo po ng mga produktong ito? Yung challenge is, yun nga po, yung tuloy-tuloy na merong supply na kailangan, Ma'am Fe? Okay, Sir Efren. Actually, bago tayo nagkaroon ng training sa Rural Improvement Club ng Atulayan Norte, nagkaroon muna tayo ng need assessment ng place. So, sinabi namin sa kanila, kasi sa kanila manggagaling yung proposal. Ng produkto, ma'am? Opo, proposal ng produkto. So, kailangan na hindi lang para maka-avail ng assistance sa LGU Tuguegarao. Hindi porke ang LGU Tuguegarao alam nilang gustong makatulong, nalalapit na lang sila. Dapat ang ilalapit nila sa amin yung isang programa na doable at may sustainability. Kaya nung pumunta naman sila sa amin at nabanggit nila na gusto nila yung pickled fruits and vegetables, tinanong namin, saan kayo kukuha? Then sabi naman nila, Sir TJ and Sir Efren, sa backyard. Since I am also from Tuguegarao, alam ko na itong mga produkto na itong mga vegetables and fruits na pwedeng i-pickled, nakukuha lang sa backyard. At hindi lang yan, Sir Efren and Sir TJ, wala man sa kanilang backyard. Kasi yung iba ngayon, medyo, marami ng bahay-bahayan. Medyo konti na lang yung mga may Space malalaking space. Kaya, alam naman natin na itong mga raw mats ng mga sa atsara and all, ay nakukuha lang sa ating palengke. At ito ay hindi kamahalan. Kaya, nung nag-brainstorm kami with the members of the Rural Improvement Club,
na-convince nila kami, Sir Efren and Sir TJ, na doable nga itong project. So, yung requirement namin na dapat doable, dapat may sustainability siya, na qualify naman sila sa requirement na yun. Kaya hindi kami nag-atubili na nag-approve, nag-endorso sa proposal nila sa tanggapan ng ating mayora. Ma'am Fe, yung mga nabuong cluster, pwede rin silang mag-propose na ito. For example, kung peanut naman yan, abundant naman sa kanila o may pagkukunan, pwede rin pong i-suggest sa grupo para sa ganun ay yun din ang pag-aralan at may ituro sa kanila paano i-preserve at paano ibenta itong produkto ito, ma'am. Sa atin, ma'am, sa Tugigaraw, marami Gayan sa Northern na lang, Opo. yung pong gatas ng kalabaw, na meron po dyan. At baka pwede rin gagawa siguro ng Carabao milk candy in the future. Oh, correct, para sir. may ituro po Opo. ito, ma'am. Yes, Sir TJ, actually, yung suggestion na nga namin sa kanila, as much as possible, yung hindi tayo mahirapan sa raw mats. Oo. Dapat yung nakikita natin sa market natin or di kaya mas maganda kapag meron sa ating bakuran. So, itong kagaya ng nabanggit mo, Sir TJ, na peanut-based products. Yes, ma'am. Alam natin na ang mga producers ng peanuts ay sa Eastern Barangay. Yes. Kaya napag-alaman ko, Sir TJ, na meron na rin tayong napa-training dati on peanut-based products sa Tagga. Oo. Kaya existing, sir, yung kanilang peanut-based products na kapag may kadiwa ng Pangulo, malimit na nagjo-join din sila. Yes, ma'am. At saka dito, doon nabanggit kanina natin yung school canteen, no? So, meron tayong talagang target na maaari nating pagbentahan. Yung mga grupo, maaari nilang ilista na marami. Ang ano lang natin, mag-identify na lang tayo kung ano po yung mabenta at yung ano po yung available na produkto. Tulad po yung nababanggit po natin. Sabihin ko lang siguro yung banana, abundant naman tayo dito, ma'am, di ba? Correct, Sir Baka TJ. pwede na tayo magagawa ng banana chips. Banana chips. Para sa bata yun. Oo. Pang merienda na yun, Sir TJ. Or baon. Kaysa yung chip, ano pangalan to? Chicheria. Oo, Ito chicheria. na lang, di ba? Sariling atin pa ito. Correct. Actually, Sir TJ and Sir Efren, nagpa-training na rin tayo ng banana chips, Yes, ma'am. kamote chips making, Oo. and polvoron making sa Katagaman Nuevo naman yan. And that was last year. And tama po kayo, sir, kasi abundant ang banana sa atin, Yes. ang kamote. And instead of buying itong unhealthy food na chicheria, Oo. why not yun? Actually, Sir TJ and Sir Efren, gusto ko rin maibahagi, no? Kasi lagi akong pumupunta sa Katagaman Elementary School. Dahil meron Malaking akong ano dyan, isang anak ko na eskwelahan. nag-aaral dyan. Nakita ko na meron palang pa-feeding ang ating gobyerno, Meron Sir naman. Efren and Sir TJ, no? Mm-mm. And then, isa sa mga pinapa-feed sa mga bata ay parang kamote chips yata yun, o kamote chips. And then, tinanong ko yung kanilang administrator kung saan sila kumukuha ng ganyan. Oo, ma'am. Para instead of kukuha sa iba, kukuha Sa na ano lang na sa lang, Katagaman Nuevo RIC. Oo. Kasi nagpo-produce naman sila ng ganun. Makatulong pa sila. Makatulong sa pa po. grupo. Tapos sinabi nila na, ma'am, may bidding pa po kasi yan. So, I spoke to the president of Rural Improvement Club of Katagaman Nuevo. Actually, isa siya dyan sa nasa picture, no? Makibidding kapag may bidding. Kasi Oo. usually daw, Sir Efren, ang bidding ay before the school year starts. Okay. So willing naman tayo, ma'am, na maki-coordinate sa mga schools if in case na itong mga products ng ating mga kooperatiba ay in line doon sa needs ng mga school when it comes to yun nga po yung pagbibigay ng healthy snacks sa ating pong mga estudyante, Ma'am Fe. Yes po, Sir Efren. Willing po tayong tutulong para ma-coordinate yung products ng ating mga nabuong livelihood projects para for their marketability.
At gusto ko ding malaman ng iba, no, ng mga tagapanood natin na ang opisina natin ay very proud na mag-endorse sa mga produktong ito dahil alam natin, andun kami mismo during the training, and during the training makikita mo talaga na malinis, naturuan sila ng kalinisan lalo na kapag pagkain. Okay. Sige, ayan po, napakaraming mga impormasyon ang ibinabahagi po sa atin ni Dr. Fe Malyari. Pero mamaya po sa ating mga pagpapatuloy, atin naman pong alamin pa yung iba pang mga grupo dito sa lungsod ng Tuguegarao ang nabigyan na po ng mga livelihood assistance, at kakamustahin na rin natin sila mamaya dito sa continuation po ng ating program. Ilan po munang paalala. Halika na dito sa amin, magagandang tanawin. Halina't pagmasdan, lunti ang kapaligiran. Mga lokal na maalalahanin, masasarap na pagkain. Sukulati ang pinakufu, nasingo yaw sisimamu. Tara na't sumakay sa tricycle kalesa. Mafulot ang siya kasi kaagakadwa. Apat na buwan siyam na pagkakataon, pumasyal sa iba't ibang destinasyon. O munti naming bayan na kay sigla, kay saya, paraisong kay ganda. Kahit mainit man ang klima dito sa amin, mainit din namin kayong sasalubungin. Tahanan para sa iyo at para sa akin, pasyal na paraisong kay ganda. Sama-sama nating isigaw sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yaw Itugegaraw, Tugegaraw, yaw Itugegaraw, Tugegaraw, yaw Itugegaraw, Tugegaraw, yaw Itugegaraw, Tugegaraw, yaw Itugegaraw. Nakapaligid na gulang bundukin, no kay sayang mag-hiking. Lambak ilong pinakanuan, mausbong na kapatagan. Longganisay hanap-hanapin, masarap din ang pansit namin. Pansit, batil, patong, chicharabaw na pasalubong. Sa kalye, komersyo, magkalesa, bisitahin ang katedral at ermita. Experience, explore the center of the region. Center for Business, home of quality education. Warm hospitality and healthcare with compassion. Tara na, dito'y laging welcome ka.
Okay, Sir Efren. Actually, marami tayong naging beneficiaries na grupo sa nakaraang taon. Banggitin ko yung sa Visayan Producers Credit Cooperative, a Certified Visayan Producers Credit Cooperative. Nagkaroon sila ng training, Sir Efren and Sir TJ, ng bilao making out of bamboo. Ang rational niyan ay nakita daw nila na sa Tuguegarao may sa pansit batil patong, no? Yun yun Oo, ang para may pinaglalagyan. pinaglalagyan ng pansit kapag yung take out, yung deliveries, Yes, ma'am. yung bilao-bilao. Yung konti lang yung Opo. kasya, ma'am, no? So, instead na bibili pa lang sila or mag-import, no, sa ibang lugar, yung taga Tuguegarao na pansitan sa kanila na daw bibili. Kaya nagkaroon din tayo ng 3-day training yata yan or 2 days. Basta more than 1 day, Sir TJ and Sir Efren. Ang partner din natin dyan noon ay DOST. Kumuha pa sila ng trainer na mga kababayan natin sa downstream, yung mga ITA doon. Yun ang nag-train po sa kanila. At kainaman pa, ma'am, dito, yung raw materials na gagamitin natin, nandyan lang sa kabila, Correct ay, po. sa tabi-tabi. Yan po, Napakarami yan ng yan. kawayan. Sa likod ng bahay, Sir Oh, TJ. yan, Yan, Oo, yan. Yung nakikita natin sa nakikita. screen. So, ma'am, nag-commit na yung mga pansitan natin na sila yung parang partner na nitong kooperatiba na ito, ma'am? Actually, Sir Efren, kailangan pa muna nilang magsanay. Kasi Okay. nung, kaya gagaya niyan, medyo hindi pa nila namamaster. Kaya ang sabi nga po namin sa kanila na mag-practice lang kasi practice makes perfect, sabi nga nila, para naman makuha natin yung objective ng training na makakagawa sila ng Napakaganda na, bilao. Saka after nila magpansit, Sir TJ, pwede pang gamitin yan sakali. Oh, Oo. Alam mo, yung mga lumang ganyan na kasamang friend, ang ginagawa ko, parang ano yan, yung, di ba kung nagluluto ka, doon mo na ilagay. Patungan. Patungan. Opo. Nung mga- Kaya maraming pag luma na, siyempre makikita mo naman yung itsura, ay may kagamitan, magagamit mo pa. Huwag mo talaga itapon. Oo. Ayun. So, dito sa grupo na ito, ma'am, is kailan po yung target nila na magbenta na po ng maraming produce nila na mga ganitong klase po ng mga produkto, ma'am? Actually, Sir Efren, kailangan pa nilang magsanay. Kasi itong bilao, sir, na ginawa nila, napaka-durable niyan. Oo. At kung i-compare natin sa mga bilao na makikita sa mga pansitan ngayon, kahit itapon mo yan ng ilang beses, hindi masira. Time so, sir. Oo. Pero kung yung mga nakikita sa pansitan ngayon, yun, itapon mo, masisira Sira na. na. Kaya yan, medyo hindi advisable na ibenta sa pansitan dahil syempre, Oo. mahal din ang kanyang materials. Yes, ma'am. Kaya kailangan yung medyo affordable para mabenta. Yes, ma'am. So, within this year, ma'am, is expected na magkakaroon tayo ng another round ng training na para dun sa mas maayos po na target po nila na produkto para soon nga po ay magiging available na rin po sa ating market. Yes po, Sir Efren. Actually, kahapon lang nakipag-ugnayan sa atin ang si Attorney Marie Chris Galingana ng DTI. Yes, Kasi dumulog din ang grupong ito sa kanilang tanggapan. Oo, ngayon napag-usapan namin na as much as possible wag walain yung kanilang natutunan kundi lalong ihasa para makakapag-produce na talaga sila ng kanilang bilao. So, sabi nga natin, kung mas madali, mas maaga, mas maganda. Ayan, congratulations kay Attorney Marie Chris Galingana. So, siya yung partner natin dito, ma'am, sa mga ganitong klase po na activity. Isa sila sa mga partners natin, Sir Efren. Okay. Kasi andyan ang DOST, andyan ang, of course, DTI, andyan ang, may nakalimutan pa yata ako, DTI, TESDA. Yes daw. Opo. So, maliban dun sa bilao, ma'am, dahil given po kung sakali na meron talagang kailangan or yung produkto na gagawin po nila made out of dito sa mga bamboo na meron po sa atin,
Meron pa tayong ibang target, ma'am, na produkto na made out of bamboo? Actually, Sir Efren, wala pa tayong nakikitang other crafts na bamboo ang magiging material natin. Kundi itong bilao pa muna. Okay. Yes, ma'am. Intended for sa pansitan or pati na rin po sa talagang main purpose po nito na ginagamit sa mga bahay-bahay po? Aside from ginagamit sa bahay-bahay, Sir Efren, hindi lang pansitan din. Kundi, di ba, marami na tayong mga food stalls dito na nagtitinda sa labas. I mean, yung mga take away. Di ba, kailangan din nila yung mga bilao, Sir Efren. And we give credit, ma'am, dun sa mga naging trainers natin or mga resource person natin dito, yung mga taga downstream po, Opo. yung mga kasamahan yung po nasa natin. screen po, Oo. sila yan. Ayan, kasi Opo. talagang subok na po sila, ma'am, dito sa weaving. Ba yun, ma'am? Yung paglalagay? Ba yung Opo, term weaving. dito? Oo. Weaving po, sir. Na yung produkto nila is talagang available na rin dun po sa kanilang mga lugar. And yun nga, sa pakikipag-ugnayan natin sa mga partner agencies, ay natatap po natin itong mga bihasa na sa paglalaga po ng mga ganitong bagay na gusto po ng city government na i-adapt din po ng mga tinutulungan nating kooperatiba. So, may mga samples na rin sila, ma'am, na ginawa nitong mga naging resource natin, mga kababayan po nating AGTAS, ma'am. Meron din naman, Sir Efren. Actually, after the training, nagbigay din sila sa opisina natin ng 2 para daw may maipakita kami na parang outputs din nila. Oo. And apart from that, sila rin mismo ay may naiuwi, no? Na kasi parang pinagmamayabang nila na, ito, gawa ko to. Oo. Ganon. Mm-mm. Opo. Yes, ma'am. Ma'am, yung nabanggit mo kanina doon sa break natin, yung scented candle at haluan mo ng citronella para doon sa, siyempre, ngayon, maraming lamok, no? Pero ito pala yung mabisa pala yung citronella at isabay mo doon sa scented candle, tumiming pa sa semana, mukhang Patok. tumpak mo Oo, patok. baka pwede, Sir Oo. TJ. Yun nga. Actually, Sir TJ and Sir Efren, bukas. Ayan. Di ba? Ah. Bukas, anong date bukas? It's 21. 21 21, and ma'am. 22. Oo. Saturday and Sunday, ang CLDO, ang opisina natin, Sir Efren and Sir TJ, Yes, ma'am. babiyahe patungong Katagaman, Pardo. O tapos, ang magiging clients natin dyan ay mga SK naman, yung mga mga youth. Natin, Ito na yung isang patunay, Sir TJ and Yes, Sir ma'am. Efren, na alinsunod lang sa utos ng mayora natin na dapat wala kayong lampasan. As much as possible, you cater to all, sabi niya, sectors Oo. ng Tuguegarao City. So tapos na kami sa mga grupo ng kababaihan, yung sa Visaya naman, mix yan. Mixing, Oo. Tapos sa TODA naman, kalalakihan yan. Tapos pumunta na tayo sa PWDs naman. And then this time, sa youth din, Sir TJ. Opo. Alam mo naman, pag yung gumalaw ang youth, ma'am, active na active, kung may activity na yun ang kagandahan ngayon, yung sa involvement ngayon ng youth natin. At napapansin natin yan, kung yan man ay hindi lang po dyan sa mga religious sector o simbahan. Pero ngayon, kung ano na activity ng youth, ng city o LGU, nandyan po sila. At isang Suportado. bagay din po Opo. ito na sila po ay isa dun sa sektor na maasahan, ma'am. Suportado ang youth natin, Sir TJ and Sir Efren. Yan din ang isang one thing that I would like to commend, no? Yes, yung oo. youth natin Yan, ngayon yan. kasi talagang aktibo sila. Aktibo sila. At sana this will be all throughout kasi malaking bagay ang ginagampanan nila sa ating pamayanan. At saka Sir Efren and Sir TJ, gusto ko lang ipabatid din na yung training natin bukas, yung scented candle and With perfuming. citronella, ma'am, Opo, with citronella yun. Siguradong mag-enjoy sila. Aside from mag-enjoy sila, magkakaroon pa sila ng pangkabuhayan. Kasi sabi mo nga, Sir TJ, malapit na ang Semana Santa, kailangan ng kandila. Oo. Oo. Tapos,
Bakit with perfume making? Kasi mga kabataan yan. Alam naman natin na kung sino ang mga mahihilig ng mga perfume, may mga pabango. Ito, yung mga kabataan natin. Kaming mga kabataan. Kayong kabataan. Opo. Mga Kasi, Gen Z. kami ni Sir Kami TJ, na- dumaan na kami dyan. Ako na, sa Oo, SC. Malapit na rin ako sa SC, sir. Okay. Si Ma'am Wilma, malayo pa eh. Malayo pa yan. Oo. Parang nasa 30s pa lang ito, Oo. si Ma'am Wilma. So mas malapit pa sa amin si Ma'am Wilma. ma'am. Mas malapit sa Sa Gen inyo. Z, Marina. No? Anong generation natin, sir? Gen Z ba? Tawag Di doon? ako lang ma'am, sa SC, malayo pa kayo eh. Malapit na kami doon. So yung training natin ma'am is exclusive lamang po sa ating mga SK officers or gagawin din po nila ito sa kanilang mga barangay na ang mga kukunin is mga youth na po ng kanilang barangay. Actually, Sir Efren, itong training natin para bukas ay exclusive sa Katagaman Pardo. Okay. Oo. Pero, yung ibang youth naman natin ay hindi naman sila, they will not be left behind. Pupuntahan din natin sila. At gusto kong ipaalam, Sir Efren, dahil itong training pala natin bukas is ganito ang reaksyon ng ating mayora kapag may suggestion sa kanya. She is weighing things out, wine-weigh niya. Kasi one time na nag-vlog siya about doon sa, libreng kabaong. Tapos may isang bata na nag-comment sa kanyang live na, Mayora, baka pwedeng ipairan yan ng libreng kandila. So sinabi ni Mayora doon, sige, gawa ka ng proposal. So there is a certain Mr. Joshua Garduque ng Penge. I have to be honest about his name. Gusto kong sabihin kasi may involvement din ang batang yan. Si Josh ay gumawa ng proposal, sinubmit nga kay Mayora. And of course, si Mayora natin, kapag maganda yan, on the go, no? Yes. So, approve agad. Kasi alam naman niya na ito yung pinag-usapan nila noon. And then, prior pala to the coming of Josh Yes, ma'am. sa opisina ni Mayora, sinabi ko kay Mayora na, Ma'am, I am very happy to inform you na meron na tayong dating training. Ayan ay sa PWD ng Katagaman Nuevo. At ipinakita ko pa sa kanya ang produkto ng ating PWDs from Katagaman Nuevo. Oo. Bali, na-strengthen yung candle making natin dahil din kay Josh. Oo. Pero, bago pa man siya pumunta, meron na kaming na-start na training na ganon. So, thank you so much kay Josh. Yes. Kagandahan pa ma'am yung dahil scented yan at nabanggit niya yung citronella, medyo maano mo pa yung mga lamok natin dahil panglaban natin Oo. Kaya dun sa nabibili natin na panglaban, di ba? Ito na lang gagamitin natin. Opo. Yan mga kainaman. Ma'am, itong certain Josh, parang magkakaroon ba siya ng parang group na para magbigyan din natin ng proper training sa paggawa po dun sa candle making? Actually, Sir Efren, nung nakausap ko si Josh sa office ni Mayor natin, ay wala naman siyang particular group na nire-recommend. Oo. Kaya kami mismo yung pumili. Pero bago pa man siya dumating, sabi ko nga, Sir Efren, dati na tayo nagpa-training ng ganyan. At talagang ang on deck ay si Katagaman Pardo. Sila yung pilot natin, ma'am, or pioneer doon po sa candle making natin. Pero if in case, ma'am, na gusto niya na i-develop yung kanyang product at magkaroon ng grupo na sabihin natin is kabataan din, pwede tayong pumasok doon, ma'am. To enhance po yung pwede product naman, nila. Sir Efren. Opo. Basta, once naka-organize na siya ng group niya, meron pa tayong fund na available. Okay. Kasi Sir TJ, kahit gustuhin man nating tumulong, lahat may hangganan. Opo. Kaya yung pakiusap ko sa kababayan natin, wag lang sugod ng sugod din. Let's have to accept na lahat yan, it all depends on the availability of funds. At lahat kayo, no? People together, mahal ng Mayora natin. Yes. Opo.
Ma'am, may mga products rin tayo na tulad ng mga soap and detergent, ma'am? Meron tayo, kumpleto tayo, Yes, Sir ma'am. Efren. Saan, no? saan pong barangay po ito, ma'am? Ang pinaka-active, kasi sila yung nagdadala ng produkto nila sa ating kadiwa ng Pangulo. Mm-mm. Lagi ko silang nakikita. Yung sa NASA natin. NASA, Ma'am Will, ang NASA ba natin, nasa Annafunan yan? Core Shelter. Mm-mm. Doon sa Annafunan. Opo, Annafunan. So, may gumawa-gawa sila ng dishwashing liquid Oh, yun. at Yun, saka malabitan. fabric conditioner, ganon. Yes, ma'am. And then, meron din tayong grupo na nabuo sa Kapatan. Grupo ng kababaihan ito, Sir TJ. And then, sa Sentro 10, meron ma'am. din tayo dyan. At marami pang iba. Opo. Okay. So dito ma'am, sa mga available po na mga products ng atin pong mga kooperatiba at ganoon na rin po sa mga iba't ibang grupo na yun nga po may kanya-kanyang identity when it comes to products. Meron na silang involvement sa ating pong kadiwa ng Pangulo para sa ganoon hindi lang ito nakaka-attract ng mga buyers natin kundi nagpo-promote na rin ito sa mga posibleng partners nila to expand yung kanilang market. Pero so far ma'am is saan na po nakakarating yung mga produktong ito ng atin pong mga kooperatiba na mga grupo at paano po yung pagtutok natin upang sa ganun ay mabantayan na maayos yung or ma-maintain yung quality na meron po sa kanilang mga produkto, Ma'am Fe? Actually, Sir Efren, sa katanungang saan na nakakarating yung mga produkto nila. So, sa aking paningin, no, Sir Efren and Sir TJ, sa aking obserbasyon pala, pardon for my Tagalog, no, Filipino, base sa aking obserbasyon, parang hindi lang sila nakatutok na sa Tuguegarao City. Kasi meron na rin yung meron na rin silang iba't ibang sellers. Parang mga retailers na rin sila. Meron silang ahente Opo, meron na rin silang ahente na kumukuha ng kanilang produkto. Kaya hindi na lang iyan nakatutok dito sa Tuguegarao City. So meron din tayong mga products nila ma'am sa ating office para if in case na tayo naman po yung may mga bisita, at least nakikita na po ng ating mga kasama ma'am. Parang ganun. Ay, correct, Sir Efren. Yan din ang isang rason kung bakit bawat may training kami, Sir TJ and Sir Efren, nakakahiyaman pero lagi ko sinasabi para mayroon ako maipakita. Oo. Kagaya nung sa candle natin, hanggang ngayon, meron sa office natin kasi pinagmamayabang ko na ito yung product natin and all. Tapos sa yung Kasi tested din yun, opo, ma'am, eh. itong sa pickled fruits and vegetables natin, although hindi ako humingi kasi binigyan ako, sabi ko hanggang kaya ng shelf life niya, hindi ko kakainin. Dyan lang siya. Dyan lang siya para mayroon ako maipakita. Pag may bisita naman, may Opo. papakikita doon. And then aside from that, Sir Efren, meron din akong isang idea which I shared sa aking mga kasabahan sa opisina na gagaya ng mga dishwashing liquid. Kailangan din ng bawat opisina sa Tuguegarao City yan. Kumbaga, this is a way na yung buy local. Yes, Oo, kasi ang buy local pala is you buy your own products. Oo. Patronize your own. Correct. Patronize your own product. Kaya sabi ko na I will bring this up to the administration para lahat ng purchases on yung mga detergents doon na bibilihin. Opo. I-order na lang sa inyo. Correct. Yes, ma'am. At hindi lamang po sa inyo ma'am, kundi sa lahat na rin po ng mga opisina at tanggapan, mga partner agencies natin, baka may mga tatangkilik po dito na mga produkto ng ating mga kooperatiba. Ma'am Fe. Yes po, Sir Efren. Kung ganyan ang gagawin natin, we will set ourselves as a model na bibilihin natin yung sariling produkto natin, for sure, mas maganahan pa yung beneficiaries natin na gumawa. Yes. Oo, mas ma-motivate pa sila. And ito ay lalago, Sir Efren. How about yung sa monitoring po natin, ma'am, para masustain nga po, for example, na mataas na po yung na-meet ng atin pong mga kooperatiba, ano po yung gagawin nating monitoring para ma-maintain po yung ganong level ng ating mga tinutulungang mga grupo sa lungsod po ng Tuguegarao? Okay po, Sir Efren. Actually, sir, meron tayong monthly, meron tayong quarterly monitoring. So,
nakita natin na ang success ng isang grupo ay kapag may monitoring talaga na nangyayari. Kasi kung hindi mo i-monitor yan, it will die a natural death. And ayaw namin na Umabot mangyari sa- yun kasi where is the sustainability kapag mamamatay na lang yung mga pinroduce natin. And then aside from that, Sir Efren, gusto ko rin i-share na 'di ba dalawang klase yung livelihood na binibigay natin. Meron tayong group, meron tayong individual. Sa individual naman, ngayon, mag-start na tayo ng, kasi sabi nga natin, as days go by, natututo tayo sa ating mga gawain, no? We better ourselves. So, ngayon, sir, sa mga bibigyan na ng individual financial assistance, hindi lang yung magbigay ka ng financial assistance and that's it. Kailangan pa ng opisina natin ang mag-submit ng ROI. You identify the ROI. Para sa ganun, alam na nila ang obligasyon nila. I will give an example, Sir TJ, no, and Sir Efren. Itong bagong ROI na ginawa ng opisina natin for the tricycle drivers, na if bibigyan natin sila ng 10,000 peso each, then the ROI is they pay for 6 days a week ng parang 12 pesos. And if you total that, in 1 year, mahigit 10,000 ang kanilang maibayad. So 10,300 something. Hindi ako masyadong matalino ng math, sir, no? Okay? So 10,000 mahigit. Pero yung higit niya, of course, mapunta sa kanila. Oo. So para mag-revolve yung pera ng siyempre gobyerno. naman, para yung iba naman, May chance. ipapasa naman, may Opo. chance. Ma'am, yung namaano mo yung na monitor, ang gagandahan kasi dun sa minomonitor natin yung mga binibigay na training o yung mga produkto na gagawin. Kagandahan kung parang i-update natin, ma'am, meron bang nagbago o ano bang idadagdag natin para mas maganda yung produkto. Yun din ang mainam dun sa monitoring, ma'am. Yes Diba, po, Sir President? TJ. Actually, nung pumunta akong nag-courtesy call kay Kapitan kahapon at saka yung SK niya, Yes, no? ma'am. Kapitan Ronald Bukayo and SK chairman si Miss Jeriza Ferrer. So, sabi ko na makikita nyo ang pagmumukha namin monthly. Kasi i-monitor namin kung kumusta na ang yung inyong production. Lumiit ba? Lumago ba? Yung mga ganon. Para alam Tanggap ba namin, ng tao? opo, Mga kung ganon. kailan kami papasok ulit. Para hindi ka, kumbaga Sir Efren, no? Hindi, parang ang relasyon namin sa kanila is forever. Hindi kami nang Hindi iiwan sa minsanan, ere. oo. Opo. Ma'am, dun sa mga ibinigay po natin na mga starter kit, hanggang sa ngayon is nagagamit pa rin po nila or parang ano po ito, once lang po na maibigay and then sila na po yung magsusustain ng mga kailangan po nila para dun po sa kanilang product na gagawin, ma'am? Actually, Sir Efren, sa starter kits nila, yung equipment, syempre hindi naman nako-consume yun. Pero yung Okay. consumables, kasi Sir Efren, yun yung in-explain ko kanina na meron yung good for the training and then dinadagdagan na namin as their start-up. Okay. So tulad po ng mga gamit sa pagluluto, ayun, binibigay na po natin Kompleto yun, ma'am. yun, Sir Okay. Efren. Opo. Mga Pati bote, lutuan. ganun. lutuan. Okay. So talagang wala na silang problemahin dito, Sir TJ, kasi given na po lahat, including yung training, nagdedepende na lang po ito yung sa sipag po nila, ma'am, ano, Correct, to Sir sustain po Efren. yung mga products na gawin po nila. Sa ngayon, ma'am, may mga inaay pa po tayo ng mga grupo and other products na pwedeng yun po yung magiging focus po ng ating opisina sa mga upcoming months or for the year 2026, ma'am Fe. Madami, Sir Efren, kasi gusto natin na lubos-lubusin yung ating fund para dyan. Kasi ang pondo dapat para sa mga tao. Yes, ma'am. Opo. And then, meron tayong, inaay natin yung, nata de coco making. Ayan. Opo. Tapos meron din tayo yung products out of water lily. Kasi last year, Sir TJ and Sir Efren, opo, tayo dito. para makatulong sa kalinisan ng kapaligiran. Yes. Plus, magkakaroon pa tayo ng pangkabuhayan para dyan. Oo. Opo. At saka, hindi lang po yan, madami pa po tayong iniisip na basta pangkapakanan ng ating mga taong bayan po. Ma'am, nababanggit mo, individual, grupo. So,
Yung let's say may isang grupo, no, o mga 15 po yan siguro, na buo niya at willing na mag-under ng training sa inyo, sa opisina ninyo, ano po yung parang requirements naman, i-require natin sa kanila para sa ganun maibigay yung gusto nilang training o ituruan natin sila, ma'am. Kung grupo sila, Sir Oh, yes, Efren, ma'am, oo. bubuo na sila. Opo, nakabuo sila ng 15. Ang gusto ko pa yung number na sinabi mo, Sir, Oo. kasi 15. Yes. Dahil 15 is the minimum number Members. to become a cooperative. Kasi itong binubuo nating livelihood, ano yung mga binibigyan natin ng livelihood assistance ng mga grupo, gusto din natin silang i-align para magiging kooperatiba sila. So yung tanong mo kanina, sir, na halimbawa maggrupo sila, nakabuo yes, ma'am. sila ng 15. Kasi nalaman nila na mayroong ganitong Opo. programa ni Mayor, di ba? Oo, that's very good, Sir TJ. Basta mas maganda kapag may baon na silang proposal. Opo. Para, 'di ba, Sir Efren, pag-aralan na lang namin, mag-brainstorm na lang kami, i-convince nila kami na sustainable 'yun, na maganda 'yun. Hindi yung pumunta lang sila doon kasi in Itawit we say, kaya rala maparing. Ang parig laman, no? Yung gaya-gaya lang. Oo. Kasi bakit nakakuha yung ganyan? Kami hindi. 'Di ba? Yun yung mentalidad ng mga ibang tao din. So sa mga ganyan, Ang challenge na lang ngayon, ma'am, mag-isip na lang sila kung ano yung magandang i-propose sa Opo. city. At kung talagang ito po ipapatok at kailangan ng ating mga kababayan at maaari nating ibenta, iyon po, no? Opo, Yung tama sir. yung sabi mo Opo. na kailangan dala-dala na nila ito. At kailangan pag-isipan nila ito para sa ganon. Alam din natin na hindi naman siguro tatanggihan ng sa opisina ninyo ang local government unit kung ito po ay makikita na nakikinabang yung grupo at pwedeng ikalat pa. Opo, Sir TJ. Actually, yung binanggit mo kanina na hindi naman tatanggihan ng office namin. Naku, lagot kami kay Mayora pag gano'n ang gagawin namin, no? Kasi ang lagi niya sinasabi sa amin, basta gawin ang nararapat. Magtrabaho ng wasto. At pakikinabangan ng Opo. lahat. Yan. Yes, sir. Ma'am, gusto ko lang ding idagdag na maliban po doon sa trainings natin na sumesentro doon sa livelihood na kailangan po ng ating mga kababayan, nagkakandak rin po tayo ng mga trainings na related po sa organizational management po ng ating mga kooperatiba. Yes, Sir Efren. Actually, sa March 6, Saturday po yan, magkakaroon tayo ng livelihood and financial literacy Ayan. para sa ating mga grupo. Opo. Yan, para ma-manage din nila yung pera ng grupo na Correct, pumapasok, sir. Ma'am Opo. Fe. Okay. So napakaganda po nito dahil nabibigyan po ng maraming oportunidad yung ating mga kababayan na matuto sa larangan po ng pagnenegosyo sa pamamagitan po ng mga trainings, activities at yun nga po yung actual na paggawa ng mga produkto at the same time ay hindi po isinasantabi yung mas maayos po na pamamalakad ng kanilang grupo. Ito kasi ang nagsisilbi pong pundasyon ng kooperatiba. Hindi po kasi hindi mamimit yung matagal po na pagsasama nila kung hindi fix or maayos po yung ugnayan ng bawat miyembro. Kaya't isa rin po ito sa mga tinututukan ng opisina ni Ma'am Fe as well as doon po sa main na gusto nilang ibigay na mga livelihood trainings and mga packages para makatulong po sa mga grupong ito. Anyway, ma'am, napakabilis po ng ating oras. Ayan. Kasamang Efren, kunin ko na siguro pagkakataon yung mga napag-usapan natin kanina, no? At mayroon pa tayong nakatakdang People's Day. Ayan. Baka yung mga proposal na gusto nyong Ilapit. gagawin, Oo. baka magkakaroon ng isang desk Oo. ng yung opisina ni Ma'am Faye. Para i-accommodate yun. Para accommodate ito, ma'am. Every Saturday naman, ganun, Sir TJ and Sir Efren. Meron talaga kaming, bawat opisina, meron kaming table. Opo. Table. Sige, ma'am. Yung mensahe po natin sa mga nanonood po sa atin, alam natin na this past few years talagang tinutukan po natin itong mga kooperatibang ito. Ano po yung mensahe natin sa kanila, Dr. Fe? Go ahead po. Thank you so much, Sir Efren. So, sa mga kababayan natin, particularly dito sa Tuguegarao City, tayo ay makisagwan
no, sa administrasyon natin, kasi ginagawa naman ng ating administrasyon ang kanyang makakaya para tayong lahat ay matulungan at tayong lahat ay aasenso. Kaya whatever are the activities of the city government of Tuguegarao, let's not be hesitant to support. Dapat nakaantabay tayo lagi. Let's all set aside our differences. Kasi at the end of the day, it's not for us, pero it is for the people of Tuguegarao City. Yes. At saka sa mga barangays na hindi pa napupuntahan ng ating opisina, as what I always say, hintay-hintay lang. Kasi in our office, we always stand to the mandate of our mayor na no barangay left behind. So, magkikita tayong lahat. Ayan, maraming salamat. Nakasama po natin si Dr. Fe Malyari, ang head ng Cooperative and Livelihood Development Office para po dito sa kanilang mga aktibidad na nakalinya sa taon po na ito, mga previous achievement po ng kanilang opisina. Maraming salamat po sa isang oras na pagtutok. Samahan po ninyo muli ang inyong lingkod sa mga susunod pang episode dito po sa RBC at sa atin pong Tuguegarao City Information Office sa Facebook page. Ako po ang inyong nakasama, Efren Reyes Jr., Sir At TJ. ako naman si Kuya TJ Tanoda. Maraming salamat, Ma'am Fe. At sana hindi po ito yung huli dahil yung sa opisina nyo ay nag-update po tayo dito. Maraming pong bago na inaabangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa local government unit ng Tuguegarao. At siyempre sa pamumuno ng ating butihing Lady Mayor, Mayor Myla Tingay. Ito lang po si Kuya TJ Tanoda. Magandang hapon. Narito na ang programang pinakaabangan ng mga Tuguegarawenyo. Programang magbibigay ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa mga plano, proyekto at mga serbisyong mas nakikita, serbisyong mas nadarama at serbisyong mas maaasahan. Hatid sa inyo ng pamahalaang panglungsod ng Tuguegarao sa pamumuno ni Mayor Myla Rosario S. Tingke.